Ang pabrika ng kamatayan, Auschwitz-Birkenau. Ang pinakamalaking pabrika ng pagpuksa ng mga tao sa lahat ng oras, tulad ng tawag dito ng commander ng kampo. 1.2 milyong katao ang natagpuan ang kanilang kamatayan dito. Ang nagpasimula ay si Hitler. Walang kahit anong pagtatangkang itago ang kanyang mga naisip na ideya. Kung ang pandaigdigang sabuatan ng mga Hudyo ay dapat muli sa digmaang pandaigdig, ang resulta ay hindi lamang sa tagumpay ng mga Hudyo, ngunit ang pagpuksa ng mga lahing Hudyo sa Europa. Ang layunin ay pagpuksa ng mga Hudyo sa Europa. Siya mismo ang nag-uudyok ng gyera, na naging kagamitan para maisakatuparan ang kanyang banta. Ang sugo ng genocide, ang blackguard ng SA. Ang aming pamilya ay batay sa pagiging matulungin at sangkatauhan. At naharap namin ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na kumilos bilang mga ligaw na hayop na puno ng puot na kakagulat. Higit pa sa Eastern Front, hinahabol ng mga komando ng pagpatay ang mga kalalakihan, kababaihan at bata hanggang sa pumatay sila ng higit sa 1 milyong katao. Ang kapasidad ng pagpatay ay hindi naabot. Nalulutas ng pagpuksa ng mga burokrata ang problema mga kalalakihang tulad ni Himmler at Heydrich. Ang pagpatay ay kailangang paunlarin ng mas mahusay. Ang isang disinfectant ay nangangako ng isang bagong solusyon, tinatawag itong Zyklon B. Bakit nasa mundo lang ang naglalaman ng mga Hudyo? Ang bakterya at salot, hindi ko alam. Ang mga Hudyo ay dapat mapuksa. Ito ang ating sagradong paniniwala. 1942 hinala ni Hitler na matatalo siya sa gyera para sa silangang teritoryo. Ngunit ang pinakamalaking pagkawala ay mas nais niyang matupad ang kanyang nakababaliw na pangarap. Genocide. Sa utos ni Hitler ay nagsimula ang industrialisadong pagpatay. Ang Belzec, Chelmno, Sobibor, Majdanek at Treblinka ang 5 unang pagkahuli sa pagpapatapon. Ang gitnang bahay ng patayan, ang Auschwitz-Birkenau ang simbolo ng Holocaust. Ang mga ginoo ng mundo na hangganan ng isang bakod ng barbed wire ay pangunahing hukbo ng kamatayan ng SS. Daan-daang mga kalalakihan, nabitay at sumusubaybay sa pang-araw-araw na pagpatay ng lahi. Sa Auschwitz, pumapatay sila ayon sa plano, istruktura, mahusay, tumpak. Hindi magtatagal, tumigil sila sa pagtingin ng mga tao sa mga mata maliban sa, syempre, kapag sila ay may isang personal na ugnayan. Ang bilanggo ay isang bagay na kakaiba. Hindi siya maaaring maging isang normal na tao. Sila ay kabilang sa isang magkakaibang kategorya ng mga tao. Pagpapatapon, mula sa istasyon ng riles na diretso sa pabrika ng kamatayan. Ang makinis na operasyon ay natiyak ng isang mahusay na naisip na sistema upang linlangin. Ang buong pamilya ay magkasama. Lahat ng mga bata, mas bata at mas matanda, lahat kami ay magkasama. Hindi namin alam kung dadalhin nila kami. Marahil sa digmaan. At tinitiyak nila ang isang kindergarten para sa mga bata. Iyon ang naisip namin. Walang alam tungkol sa Auschwitz. Ang tren ng kamatayan nagpapatakbo ng hindi kapani-paniwalang kaagad. Ika-30 ng Enero, Berlin Auschwitz, 2,000, mga pasahero.
kahit na ang mga gastos ay natutukoy. 4 na pfennig para sa bawat pasahero, at kilometro, nang walang tiket. Ang pag-alis ng pangwakas na solusyon. Hindi nakita ni Hitler ang lokasyon ng kanyang nakamamatay na plano. Isang araw, 10,000 katao ang dumating. Das war in der Nacht 2 Uhr. Alas 2 ng madaling araw. Lumabas kami ng mga bagon. Nang marinig ito, ngunit napakabilis naming pinaghiwalay mga kalalakihan sa kanan, ang mga magulang at anak. 1 minuto at magkahiwalay kaming nakatayo. Ang ibig sabihin ng pagpili, ang gas o nagtatrabaho hanggang sa kamatayan. Sa mga pabrika ng SS, tulad ng mga pintuan ng IG. Kinakalkula ng SS ang halaga ng pagtatrabaho ng mga bilanggo, hinula ang panghabang buhay, 9 na buwan. Kita, 6 na mark kada araw. Pagbabawas para sa pagkain at tirahan, 60 pfennig kada araw. 1,631 imperial na mark ng kita pagkatapos ng bawat bilanggo. Ang iba ay dinala rito pagkatapos ng pagpili. Sinabi nila sa mga tao na alisin ang kanilang mga damit at himukin silang alalahanin ang bilang ng hanger upang makita nila ang kanilang bagay sa paglaon. Ang mga tao ay naglilinis at tumetawa. Tinanong nila kung nasaan sila at kailangan naming manahimik. Hindi namin masabi sa kanila kung ano ang mangyayari sa kanila. Nagtatrabaho ang magkaila hanggang sa huling sandali. Nang natapos ang huli sa shower, isinara nila ang mga pinto sa kanila at itinapon ng 2 sundalong SS ang Zyklon B sa loob ng palagay ng bintana sa itaas. Durch das Fenster, das war ganz oben, reingeschmissen dem Zyklon B. Kinakailangan 5 kilo para sa isang nakamamatay na aksyon. 1,500 katao. Und gleich haben wir gehört, Ilang sandali lamang, narinig namin ang sigaw. Tumagal ito ng ilang minuto, 10 o 15. Ang mga gintong ngipin ng namatay ay tinanggal, nakolekta ang kanilang sapatos, ang kanilang mga laruan, ang kanilang mga relo, ang kanilang mga hiyas, ang kanilang mga salamin sa mata. Ang tsinelas ay gawa sa kanilang buhok. Sinusunog nila ang bangkay. Walang natira sa kanila. Enero, 1945. Sinalakay ng pulang sundalo ang kanluran. Ang silid ng gas ay sinabog noong matagal na ang nakaraan ngunit ang mga bakas ay hindi matatakpan. Ika-27 ng Enero, 1945. Ang araw ng kalayaan, 7,000 katao lamang ang makakaligtas. Ang mga bakas ng krimen hindi pa rin nakikita. Ang Auschwitz-Birkenau, ang pagbagsak ng ika-20 siglo.